Magandang buhay! Ako nga po pala si Binibining Cherry Ann A. Pawig. Halina't talakayin natin at alamin kung paano gagamitin ang Modern Style Interactive Quiz sa pagtuturo at pagkatuto. Ngunit bago yan, ano nga ba ang Modern Style Interactive Quiz? Ang Modern Style Interactive Quiz ay isang uri ng estratehiya sa pagbibigay ng maikling pagsusulit. At ito rin ay maaaring magamit ng guro sa talakayan kung saan ang mga mag-aaral ay maaaring makipag-ugnayan at makapaglaro. Dito, magkakaroon ng mga tanong kaugnay sa paksa at sasagutin ito ng mga mag-aaral at maibibigay agad sa kanila ang feedback o resulta o ang tamang sagot. Paano nga ba gagamitin ang Modern Style Interactive Quiz? Meron tayong tinatawag na difficulty level o antas ng kahirapan. Ang easy mode, normal mode, hard mode, at nightmare mode. Para magawa po natin ang Modern Style Interactive Quiz, kailangan po natin mag-open ng ating PowerPoint. At yun po ang gagamitin natin yung PowerPoint. So, yan po. So, open ang PowerPoint and then click lang po yan. Tanggalin lang po natin yan. Yan. Then, mag-insert po tayo ng ating background, then picture on text file, then insert, then from a file, nakapag-download na po ako dati. Then insert lang, click lang po natin insert. Yan. Then pwede natin siyang apply to all. Tapos po nun, mag-insert tayo ng ating text box kung saan natin ilalagay yung option natin. So, ganyan po yung gagayahin natin. Select your difficulty level. So, i-encode po natin, select your difficulty level. Then, highlight lang po natin. Then, font style. Pwede natin siyang baguhin para mas visible siya or mas maganda po siya. And then, pwede natin siyang palakihin. Click lang po natin yun. So, drag lang po natin siya and then ipasenter po natin siya. Isin lang po natin. Then, pwede po natin siyang baguhin yung background niya para mas lalong kita po. Pwede tayong mamili dyan kung ano gagamitin natin and then drag lang po natin and then ipasenter po natin para mas visible po siya. Then in this device, nakapag-download na, wait lang po. Punta tayo sa shapes and then maglagay tayo ng mga shapes na paglalagyan po ng difficulty level natin. So 4 po yung difficulty level, kaya 4 po yung gagawin natin. So pwede tayo mahirapan, copy-paste na lang po yan. So, yan, copy-paste. And ganun lang din po. Gawa tayo ng 4 na box po. So, papagutin po natin yung color niyan para mas maganda po siya tignan. Ganun po. So, after po nun, lang po. So, pwede natin siyang baguhin. Punta tayo sa shape format. So, gawin natin siyang kulay green. And then, sa next po is gawin natin siyang yellow pero palitan natin ng medyo dark yellow. So, pwede natin pag-check-in dyan. Okay na siguro po yan. And then, gawin natin siyang red. Tapos dito po, dark violet ang ilalagay natin. Pero parang mas maganda po kung baguhin natin mas dark pa. Yan. Wala na rin sa red. Okay po siguro yan. And then, may na-download na po ako para mas maganda pa yung presentation natin. Nakapag-download po ako. Para sa easy mode, yan po ang lalagay natin image. Crop lang po natin, i-drag lang po natin dyan, then pasok natin doon sa loob ng unang box na ginawa po natin. So, use lang po natin. Para mas maganda po yung presentation natin at hindi siya boring or matamlay.
choice na rin po natin kung maglalagay po tayo ng ganyan. So, ganyan din po sa normal mode. So, sort naman po yung nilagay ko. Para sa, ganun rin po sa hard mode, featured in this device, and then warning naman po yung sign na nilagay. Silang po natin, ipasenter lang po natin siya. And para po sa last naman po, sa nightmare mode, nag-download rin po ako, insert, picture, tapos in this device, and then, yan po. Para mas lalong gumanda po yung and then insert po, then maglalagay tayo ng text box para dun po natin ilalagay yung caption natin. So, pili po tayo dyan sa shapes. Marami pong pagpipilian dyan. So, mas prefer po siguro ito. So, kain lang po natin siya. Ayan. So, pwede po natin palitan yan ng color. Kung may mas maganda po. Gawin siguro po natin black. So, pag okay na po, pwede natin siyang i-copy paste sa atin. Para pare-pareho po. So, okay. So, done na po. Then, after po yan, pwede pong mag-insert na tayo ng ating caption. So, lagay po natin dyan is easy mode. Mas easy mode siya. So, i-type po natin yung easy mode. So, hindi siya gaano kita. Balikan natin. Live. Okay na po siya. Ganun din po yung gagawin natin sa iba, sa tatlo. So, ganyan po siya. Copy-paste lang po natin yan. So, ano na po. So, ginawa ko na po hanggang dun sa nightmare mode. Isin lang po natin siya. Masyadong malaki, pwede pa po natin siyang palitin. So, ngayon po, ang gagawin natin ay maglalagay tayo ng hyperlink. So, before tayo makapaglagay ng hyperlink, kailangan natin maglagay ng mga slides. So, kakaroon tayo ng tigda 2 slides sa bawat level. So, yun yung gagawin natin. So, yan. So, maglagay tayo ng isang slides. I-enter lang po natin yun. Maglagay tayo ng 9 slides. After nyan, tanggalin lang po natin yan. So, kopyahin lang po natin yung box sa bawat level para ma-identify po natin kung anong level yung slides. Ganun lang din po yung gagawin sa others na level. So, kopyahin lang din po yan. So, nasa normal mode. Hanggang dun na rin po yan sa difficulty mode. So, ganun po ang gagawin. Enter lang po. Then, back. So, yan. Tapos ko na. And then, punta po tayo sa animation. Then, shape. And then, pass po natin. Yan. Click lang po natin yan. Then, next slide. Punta po tayo sa slide. So, anong slide yung easy mode? So, nasa slide 2 siya. Kaya slide 2 po ang paglalagyan natin. So, sa normal mode naman po, yung ginamit natin kanina, ganun lang din po. Then, hyperlink, then slides, and then slide 4. Kasi slide 4 po yung ating normal mode. Kita nyo naman po yung color dun sa. Then, ganun din po sa hard mode. Copy lang din po, slides.
Then enter po hyperlink slides. Okay. Sa hardcode naman po tayo. Ganun lang din po yung process. Punta po tayo sa shape. And then, pili po natin yan. And then, hyperlink and then slide. Then, slide 6 po tayo sa hardcode. Then, okay. And then, click okay. So, yan. Yun na po. And then, sa nightmare mode, ganun lang din po. Shapes. And then, sa taas. And then, yan. And then, hyperlink slide. And then, punta po tayo sa slide 8. Then, click okay po. Yan. So, okay na po. Nalagyan na po natin sila ng hyperlink sa bawat slides. So, paano po magkakaroon ng hyperlink para makabalik po dun sa pinaka-main na slides. So, yan. Parang bahay po na yun po ang ilalagay natin. Yan, para makabalik po tayo dun. So, kung ano po yung dulo ng bawat slides sa level po, yun po yung lalagyan natin ng hyperlink. So, nagawa na po natin siya sa lahat ng level. So, kukopyahin na po natin, gawa po tayo ng question. I-paste lang po natin yan. So, pwede mong baguhin po ang font style niya, pati font size. So, gagawa po tayo ng sample para makita niyo po kung paano siya gagawin. So, yan. So, gawin natin siyang mas visible dahil hindi po gaano dito. Dahil natin baguhin ang kanyang color. So, lagyan na po natin and then, lagay na po natin, gawa tayo ng box para paglagyan po ng mga choices or pagpipilian. Then, kopyahin lang po natin yung question na ginawa ko na natin. So, yan na po yung mga choices natin. Yan po. So, lagyan din po ng letters or titik ng pagpipili. So, yan po. Okay na po siya. Nakapag-provide na po tayo ng ating question na sample or sample po ng mga tanong. So, ngayon po, papakita natin kung paano siya lalagyan ng effect para ma-identify po natin kung asan po yung tamang sagot. So, play po natin siya. So, yan po. Click lang po natin highlight. Then, punta pa sa animation. Then, add animation. Click lang po. Add animation. Then, object color. So, palitan natin siya ng red. Kasi yun yung maling sagot. And then, trigger on click off. Then, click mo yung yun. So, yan. Ganun rin po sa kabila. I-highlight natin siya. Sa cancer po, i-highlight natin yung cancer, add animation, object color, gawin po natin siyang white kasi yun yung tamang sagot. And then trigger on click off, tapos rectangle corner 5. Then next po, ganun ulit, add animation, object color, gawin natin siyang red. Dahil mali po yung sagot. Then trigger on click off, then rounded corner 6 naman po siya. Then sa tuberculosis po, ganun din po. Highlight natin siya. And then add animation, then object color. After po nun, gawin natin siyang red. And then trigger on click. Then 7 naman po. So, ganun lang po. And then media, and then audio. Tapos may na-download na po ako dyan, wrong answer. Click lang po yun. And then, i-trim po natin. Bawasan po natin siya. Then, okay. Trim pa po natin siya. And okay na po. Then, animation. Then, trigger. Then, insert po ulit. And then, media, audio. And then, wrong answer. Then, insert. And then, trim. Yan, bawasan po natin siya. Then, okay.
Then next again. Insert po ulit. Then media, audio. And then wrong answer. Then insert. Then trim. And then okay po. Then lagay po natin siya din sa wrong answer. And then insert po ulit. Media, audio. And then correct answer naman po. And then trim po natin siya. Yan. And then click OK. So, okay na po. Ibaba lang po natin siya ng konti para maayos po yung pagkakalagay. Then sa animation po, click po natin yung trigger on click and then rectangular corner 4 po. Then ganoon rin po sa kabila. Trigger on click of rectangular corner 5. Ay, 6 po. And then, ganun din po. Kapit lang po. 7. Then click trigger on click of the rectangular. Then okay na po yun. Then slide show. Balik po tayo ulit dun sa pinaka-part. Then try po natin kung magpa-function siya. Dengue. No. HIV. Balik din po. Tuberculosis. Balik po. Then cancer. Balik po. Ayun po po. Ating final output, nagdagdag po ako ng mga tanong na rin po doon sa normal mode, hard mode at nightmare mode. So isa-isahin po natin. So kung i-click po natin itong easy mode, just click lang po ng ganun. And then pagka-click po natin yan na po yung mga tanong. So ang unang tanong, anong sakit ng lipunan ang tinutukoy ni Rizal sa nobelang Noli? So kung dengue po, mali po. HIV, mali po. Tuberculosis, mali po. So ang tamang sagot ay cancer. So nilagyan ko natin po siya ng sound effect. So kung gusto po natin bumalik doon sa main slide, i-click lang po natin ito. And then babalik na. Then click po natin itong normal mode. Kung susunod na po yung normal mode, i-click lang po natin yan. So Diyos ko, ako'y iyong parusahan, ngunit iligtas mo ang aking anak. Sino ang nagwika sa pahayag na ito? So Maria Clara, mali. Kapitan Tiago, mali po. Padre Dapso, mali po. Then Sisa. So, balik po tayo dun sa mini slide. Dako po naman tayo sa hard mode. So, sa hard mode naman, bakit si Kapitan Tiago ang naghandog ng salo-salo para sa pagdating ni Ibarra? So, dahil kaibigan niya si Ibarra, mali po. Dahil may gusto siya singin kay Ibarra, mali rin po. Dahil kamag-anak niya si Ibarra sa Europa, mali. So, ang tamang sagot ay dahil kaibigan niya ang ama ni Ibarra. For the last item naman po, nightmare mode. So, click lang po natin yan. Anong uri ng tunggalian mayroon ng pangungusap na ito? Umalis si Elias sa bahay ni Ibarra na tila nasisiraan ng bait at di malaman kung saan patutungo. So, ano kayang uri ng tunggalian iyan? So, tao laban sa kalikasan, mali po. Tao laban sa lipunan, mali po. Tao laban sa, tao laban sa sarili. So, yun po yung tamang sagot. So, tao laban sa sarili. Then, balik po tayo ulit doon. So, yun lang po. Naway magamit natin ang modern style interactive quiz para sa mas mabisang talakayan at mas maunlad na pagkatuto. Muli, ako nga po pala si Cherry Ann A. Pawig, ang inyong guro. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat.